Eto na mga idol, mukhang ito yung hinihintay ng karamihan, itong patungkol sa one-on-one tournament para sa susunod na All-Star. Ayon pa sa impormasyon, pinaplanuhan na ito ng NBA na introduce itong 1v1 mga idol para sa susunod na season. Siyempre kapag pinag-uusapan tong one-on-one ay palakasan to sa kakayahan ng bawat manlalaro. Siyempre, ibang usapan yung 5-on-5, ibang usapan yung 1-on-1. Pagalingan to mga idol. Ngayon, interesting to kung tayo ba'y makakasaksi ng gwardiya versus sa gwardiya o forward versus forward. Dahil parang mahihirapan naman kung gwardiya yung isa at yung isa ay forward. Ngayon, heto pa ang gumagatong nasa 1 million ang premyo daw sa mananalo. Usap-usapan na pa lang po ito mga idol, chismis pa lang po ito sa NBA, wala pang kumpirmasyon. Pero yung one-on-one ay mukhang kanilang ito todo na. Maganda at marami na siguro ang excited sa one-on-one sapagkat dito mo talaga makikita kung ano ang magagawa ng isang manlalaro. Siyempre ng mga iniidolo ninyo at kung sino ang mananalo ay siguradong pag-uusapan at kung sino yung matatalo ay siguradong pagtatawanan. Para sa inyo mga idol, kung mayroong one-on-one, sino ang gusto nyong maglaban? I-comment lang yan dyan sa comment section at babasahin ko. Pagkatapos ng All-Star break, balik na kaagad sa trabaho ang mga manlalaro para sa kani-kanilang mga kupunan. At heto ang mga team na posibleng makapasok sa playoff. Number 1 ang OKC Thunder pati ang Nuggets na mayroong 100% na tsansang makakapasok. Samantala ang Memphis Grizzlies 99.6%, ang Rockets 93.5%, LA Clippers 85%. Hindi rin naman magpapahuli mga idol itong mga kupunan na nasa ibaba, considering na mga contender pa rin naman sila kahit na sila'y nasa ibaba. Itong Minnesota 79%, pero heto ang Lakers na nasa itaas 77%. Magkatulad sila sa Golden State Warriors hindi nagkakalayo, 71% yung sa Warriors. Para sa inyo mga idol, ano kaya ang naging batayan dito ng NBA kung bakit naging magpartner, magkasunod ang dalawang team na ito? Hindi talaga sila nagkakalayo Lakers, Golden State Warriors magkatabi lang. Ang Dallas Mavericks 58%, Sacramento Kings 31%, Suns 1.3%, Spurs 1.1% at yung mga sumunod 0.0%, Portland, Pelicans at Utah Jazz. Sa ating huling balita, mayroong isang revelasyon na kung hindi naman daw i-trade ng Dallas Mavericks itong si Luka, wala rin naman daw silang nakahandang offer para sa kanya. Sa madaling salita, ay kanilang papakawalan din naman itong si Luka mga idol. Ngunit ayon naman kay Luka sa isang panayam sa kanya ay sa kanyang paniniwala wala naman daw siyang ginagawa para bigyan ng rason itong Dallas Mavericks na siya'y pakawalan. Kung tutuusin nga, kahit na hindi man ganoon kalaking kontrata, ay handa naman daw niyang tanggapin ito. Pero syempre, ang mga impormasyong iyan ay baliwala na sapagkat nasa Lakers na itong si Luka. Sa ngayon mga idol, oras na lamang ang makapagsasabi kung malaking kamalian ba itong ginawa ng Dallas Mavericks sa kanilang pag-trade kay Luka.